Trust me, lahat ng followers ko puro manggagawa halos. Now, pag nag-respond yung mga manggagawa na, oh, hindi pumunta yan dito, oh, pumunta yan dito, kaya lang tago doon sa HR. Gusto ko masibak yun. Totoo, on the spot. Kapag hindi mo sibakin yun, eh, di-defer kong budget nyo. I want their heads. Sibakin. Punyet, lintik na mga yan. Mainit ng ulo ko. Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear. Mainit. Walang electric fan, walang um, um, ceiling fan, o industrial fan, wala. Walang boots. Pagkatapos, maliit ang sweldo. Walang benefits. Meron pa, iba yung trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system, dapat Secretary Lagos, pag-aralan niyo yan, yung pakyawan system na yan. Dahil doon sa pakyawan system, maraming nakalamang na mga tuso ng mga may-ari ng negosyo. Sa pakyawan kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, may quota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay dun sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Minimum wage na maraming nagrereklamo na hindi daw makatarungan. Yung NCR, pagkataas-taas, samantalang yung mga probinsya, lalo na yung BARM, nasa 4 pesos, 411 pesos lang. Eh, napakababa. Ang laki ng agwat eh. Halos sa, magkano ba yun? Napakalaki talaga. So, ang dami talagang umaalma dyan. So, eto nga. So, right now, Secretary Laguesma has already said his position of the DOLE. Ayaw nila ma-centralize. They want to maintain the regional wage boards. Tapos ang national wage, ine-explain niya. Kasi di namin maintindihan kung paano kinocompute yung cost of living. Kung maalala nyo, mainit yung diskusyon pa, paano mabubuhay ang pamilya ng 5 sa 92 pesos. Tama naman, Madam Chair. Kaya kung tutusin, yung presyo naman ng gasolina sa NCR, pareho din naman presyo ng gasolina pagdating sa probinsya. So isa yan dapat pag-aralan natin, Madam Chair, na kung gawin na natin across the board because marami rin po nakarating sa ang reklamo, mga kababayan natin from different provinces na sinasabing, bakit pag kami mababa, pag sa NCR, sa Luzon, mataas, kung tutusin, yung mga bilihin halos pare-pareho lang. Yun po yung sinasabi. Pero bago niya, Madam Chair, gusto ko lang makasingit. Maganda itong pinag-usapan natin na taasan po yung sweldo nating mga magagawa. In fact, last June, recently, nagtaas tayo na 50 pesos and then ako po yung nagbumungkahay na tataasan natin na up to 300 pesos pa. Now, the problem here is taas tayo ng taas sa mga sweldo nating mga magagawa, which is just right. Pero wala sa implementation, Madam Chair. Meron tayong mga manggagawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos and yet 695 na tayo and meron pa rin nagsasahod ng 280 pesos. Bakit? Ngayon tataasan pa natin 300, so magiging ano na tayo, almost 1,000 pesos. Tataasan na ng 50 pesos ng mga sakim, ng mga manufacturing companies ng another 50 pesos. So parang naglulukohan lang tayo rito. So it's really the implementation. I've been saying this time and time again, Dole, wake up. Totoo to. Kasi Madam Chair, nag-ikot ako recently sa Kamanaba. Yung mga top 5 biggest manufacturing companies dyan sa Kamanaba area and never ever pa na-inspect ng Dole. At kung meron man doon na sagasaan na na-inspect ng Dole, yung Dole nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya nga during the last hearing I was here, I dared Dole na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon.
kapag lumitaw na yung mga taong yon, field inspector ng DOLE, na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Kaya nga ang suggestion ko, Madam Chair, at nandito Secretary Guesma, from now on, lahat ng field inspector nyo, pagsuotin nyo ng body-worn camera. Totoo yan. Body-worn camera para magkaalaman kung talagang ginawa yung trabaho nyo o hindi. Kasi pupunta doon yung field inspector, Madam Chair, sa halip na titingnan yung work area, kung conducive ba para dun sa mga manggagawa, yung work area nila, tapos yung mga ginagawa nila, kung tama ba, kung safe ba sila, etc. Walang ganun eh. Wala man lang interview sa mga manggagawa. Diretso-diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng 1 oras, may kape, may merienda, may lechon, I don't know. Pag uwi, meron ng daladalang envelope na pagkapal-kapal. Ganun po palagi nangyayari, Madam Chair. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang korupsyon, wala na magsusumbong ng mga mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila, and 75 to 80% of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers na underpaid. Nakakaawa naman sila, tataasan natin yung mga sweldo nila, and yet, hindi natin kaya ma-implement yun. So, Secretary Laguasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word, I'll walk the talk. Unless kung binago niyo from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing, give me a list of your people sa Cabanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawa inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa doon sa kanilang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads sibakin. Punyet, lintik na mga yan. Mainit ng ulo ko. Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear. Mainit. Walang electric fan, walang ceiling fan o industrial fan, wala. Walang boots. Pagkatapos, maliit ang sweldo. Walang benefits. Meron pa, iba yung trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system, dapat Secretary Lagos, pag-aralan niyo yan. Yung pakyawan system na yan. Dahil dun sa pakyawan system, maraming nakakalamang na mga tuso ng mga may-ari ng negosyo. Sa pakyawan kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, may quota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay dun sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Kasi kung at a regular pace lang sila magtatrabaho, at 8 hours, hindi lang ma-meet yung minimum wage. Hanggang 300 lang sila. So therefore, for them to meet that minimum wage, ulitin ko, 12 to 16, even 18 hours, they have to put. Yun siguro pag-aralan natin. So meron ba nag-inspeksyon na DOLE para masiguro na huwag naman paabuti ng parang magdamagan na magtatrabaho yung manggagawa para lamang ma-meet yung minimum wage, mapakain na maayos yung kanilang pamilya. So yun muna, Madam Chair, na gusto ko sa implementation at Secretary Laguesma, I promise you, i-defer ko ang budget ninyo. Pag hindi nyo pakita sa akin at pag walang nasibak, gusto ko may masibak din sa DOLE dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi. Naapi sila ng kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-DOLE. Because if DOLE has just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga field inspector ng DOLE na, oy, kayo company A, o hindi kayo nagpapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag down agad.
Bakit hindi? It's either hindi lang ginagawa ang trabaho nila o corrupt sila. So gusto ko may masibak. Pag hindi, i-defer ko ng budget nyo, I promise. So, Hindi ako papayag na ituloy yung budget nyo hanggat hindi kayo magsiayos-ayos dyan sa dole. yes, Senator Tulfo, I think Secretary Laguesma would like to answer. Yes, maraming salamat po, Madam Chair. I took serious note of the manifestation and the presentation made by the good Senator, Senator Rapi Tulfo, and commits to resolve, address this concern. In fact, I know that in the past we have been coordinating with your office. In fact, the good Senator even appreciated the work done by sending personally a appreciation note, and we committed to coordinate with the Office of the Good Senator and provide him listing as he has requested, Madam Chair. Maraming salamat po. Okay, yes, Secretary Laguesma, ang gusto kong mangyari talaga, maging seryoso kayo sa paggagawa ng trabaho ninyo, not you, meaning yung mga field inspectors ninyo. Wala eh. Tiningnan ko yung listahan ng mga companies na dapat inspeksyonin, hindi na-inspect. Kung na-inspect man, once a year lang. At kapag na-inspect, walang binibigay na performance, yung result ng performance ng inyong field inspector. And I want to get a list of each and every field inspectors, yung kanilang mga in-inspect at anong naging result ng inspection, because ibabangga ko yan. Ako mismo pupuntahan ko yung company yon or magpapadala o mananawagan ako, ipopost ko sa Facebook ko. Ito, in-inspect ni ganito, ganitong araw, ganitong linggo. Trust me, lahat ng followers ko puro manggagawa halos. Now, pag nag-respond yung mga manggagawa na, hindi pumunta yan dito, pumunta yan dito, kaya lang tago doon sa HR. Gusto ko masibak yun. Totoo, on the spot. Kapag hindi mo sibakin yun, di-defer kong budget nyo. Okay. I think, Secretary, tumatango naman si Secretary, mukha naman sang-ayon. Madam Chair, will respond and resolve yung pong concerns na nirelate po sa atin ni Senator Rapi Tulfo. Kasi po, Madam Chair, matagal na problema to. Alam ko, maraming problema sa ating bayan na nangyari ngayon. Napakarami. Pero equally important na dapat tutukan din natin, itong every single day, may mga manggagawa tayo by the hundreds of thousands na nanaapi, apektado sila directly kasaming kanilang family. Yun dapat isaalang-alang natin. Kasi hindi naman gagana lahat ng company, lahat ng corporation, lahat ng factory kundi lang sa manggagawa eh. Kaya gumagana lahat mga yan dahil sa pawis at hirap ng mga manggagawa. Yun lang yun eh. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Tulfo. Unang-una, malaking pagkakataon natin baguhin yan dahil ang alam ko, yung mga inspektor natin, unang-una ay napakakonti. Madam Chair, makasingit lamang. Secretary Laguesma, are you in favor of what I suggested earlier na mula ngayon effective immediately, mula na naman yun, kung wala kayo, ako na mismo ang popondo, bigyan ko na body worn camera lahat ng mga field inspectors ninyo para pag nag-inspect kailangan naka body worn camera sila. Wala po kami, salamat po sa inyong mungkahi, kagalang-galang na senador. Wala po kaming budget na para po sa body cam, hindi po kagaya ng mga nasa PNP. Pero kung ito po yung makakatulong, welcome, open naman po kami. Nagbibigay kayo ng daan-daang milyon para sa tupad na ginagamit ng mga politiko, pero sa body worn camera na magbe-benefit yung mga workers directly, wala. Magbawas kayo dyan sa mga tupad-tupad na yan na ginagamit lamang ng ilang mga politiko nagpapa-epal. Di iba, lagay nyo sa body worn camera para mag-benefit directly yung mga natin, manggagawa. With due respect po, Mr. Senator, kami naman po sa pagpapatupad ng programa, amin pong sinusundan yung pong maayos at tama po na pagpapatupad. Kung meron pong mga aberration, yun po ina-address din namin kagaya po ng ipinapaabot nyo sa amin. Hindi naman po kami nagbibingbingihan o hindi gagawa po ng hakbang. Okay, so for the meantime, pwede ba bigyan natin ng body worn camera yung mga field inspectors nyo? Kasi pag walang body worn camera, sinisiguro ko po sa inyo, sir, magiging house show lang po yung inspection. Although hindi naman siguro lahat, pero karamihan sa kanila hindi gagawin na maayos yung kanilang trabaho dahil tulad sabi nga ni Madam Chair na baka nasusuhulan dahil maliit lang sweldo. Siguro in that case, taasan natin sweldo natin mga field inspectors para hindi na po sila makurap ng madali. Po kami dun sa inyong mungkahi at amin pong titignan kung paano natin magkakaroon ng implementasyon, Madam Chair. Thank you, Secretary Legal. Okay. So,
So wala pa muna hanggat walang budget. So ibig sabihin from now hanggang sa magkaroon ng budget, kung kailan mabudgetan natin, Madam Chair, para sa body worn camera, so tuloy ang ligaya. Hindi po. In the meantime po, na walong ganong klaseng device or something, we have to institute reforms as you have suggested. So We anong will klase? closely monitor din po ang mga ginagawa. Yung pong, kumbaga sa ano, kung meron pong mga tinatawag na inspection results, iba-validate po namin ng separate na team para So anong klaseng validation gagawin niyo po muna, Secretary yung Ledesma? time po, dahil hindi naman po kami pwedeng huminto lamang Ano halimbawa po? sa proseso po na binabanggit ni na kanina, kung meron pong inspeksyon at hindi po kami masasabi natin na satisfied dun sa halimbawa po ang merong mga nakakaabot na reklamo pero ang resulta po ng inspection ay no violation finding. Ibabalidate po namin yan dahil maliwanag po na hindi siya tumutugma doon po sa mismong mga ikangay nagsasabi na mayroong mga paglabag sa mga umiral na Isa na lang po, Madam Chair. Sige, walang body worn camera. Siguro lahat ng mga inspector niyo meron namang cellphone. Pwede ba i-cellphone video? Meron Okay ba po yan? naman, meron po. O di cellphone video na lang muna habang wala pa yung body worn camera. I-cellphone video yung pag-i-inspect niya. Tulad ng ginawa ko. Ako pumunta ako doon, may cellphone video ko, may camera. I-cellphone video yung kalagayan ng mga magagawa, yung workplace nila, tapos yung interview sa kanila, mag-sample ng interview mismo doon sa area. Lahat po ng inyong mungkahi amin pong isasaalang-alang seriously at tingnan namin kung paano po mapapatupad nang hindi naman po kami lalabag din sa mga karapatan ng mga tao na pwede pong maapektuhan. Kasi budget season na. Meron po kasi ma'am, Kailan kaya? Siguro self-imposed deadline ng homework natin. kung yun pong report na available na sa amin siguro within a period of 1 week, siguro may submit po namin sa inyo. Is that okay, Senator Yung Tulfo? binabanggit po ninyo Para may immediate result. Otherwise, puro haka-haka lang to. That is correct, Madam Chair. I agree with you totally. Tama, Madam Chair, kung makasingit po ako. Yan nga sinasabi ng mga tao na nagreklamo po sa akin. Bakit mas mababa ang sweldo namin sa mga probinsya, samantalang yung gasolina sa amin mas mataas at mas mura dyan sa Metro Manila. At alam naman natin, yung gasolina is driving force sa economy natin. So yun dapat, it has to be put into the factor, especially UDTM, magbantay kayo. At saka isa pa, yung mga dilatang sardinas, kung ano yung presyo sa probinsya, ganun din ang presyo naman sa Metro Manila. Pag manood ka ng sini sa probinsya, pareho rin presyo dito sa Manila. Kumain ka sa SM, ganun din man presyo mga pagkain doon. So dapat factor inyo yon, DTI, at kayo nagbibigay ng advice sa National Wage Board. So bilang bahagi, ASEC Ablan, hindi ba ninyo ini-input yan? Na eto nga, yung ibang regions, mas mataas pa pala sa NCR eh. Yes, Madam Chair. Our regional directors confer with their counterparts sa regional boards regarding the prices po of the basic goods and necessities po. Pero ba't ang layo-layo? Halos 700 ang Metro Manila, nasa 400 pa lamang ang BARM, nasa 500 pa lang ang Central Luzon. So, yun nga ang ibig namin maintindihan. Yung Central Luzon, mas mataas di hamak ang cost of living. Eh, yung minimum wage nila, bagsak na bagsak. Bakit nagkakaganon? Ano ba formula ginagamit ninyong mahiwaga? Madam Chair, we give our listing to our counterparts in DepDev in the regions and we defer to the DepDev counterpart there to... Kasasabi lang ng DepDev, hindi naman ninyo pinapakinggan pala. Mag-group chat kaya kayo. Baka sakali magkaintindihan. Nakakatawa kasi sinasabi nung isa na yun, sinabi na nga ni Yusek Edilion na hindi nagkakalayo yung 3 region, yung Greater Manila. Pero ang layo talaga ng minimum wage. Kung nakaupo kayo sabay-sabay sa National Wage Board, bakit nagkakaganon? Ang masakit pa, Madam Chair, marami sa mga taga-probinsya dahil nalilitan sila sa kanilang sweldo, hindi kaya magbuhay ng pamilya, nagmamigrate sa Metro Manila. Pagdating sa Metro Manila, yun na nga, dumadami ng mga manggagawa na hindi na nakakaroon ng trabaho, nagsasapalaran, minamalas, o kung makakuha mo ng trabaho, below minimum naman. So bumabalik na lang ulit sila sa probinsya. So dapat, ang gawin natin, pag-aralan natin mabuti na baka pwedeng ipantay na lang kung ano sa Metro Manila, ganun din dapat sa probinsya, para yung mga taga-probinsya, hindi na kailangan pa magpuntahan din sa Maynila. Ganun talaga kadalasan, Madam Chair, na interview ko sa programa ko. Galing ng Cebu, galing ng Bohol, umaalis doon or Davao, pupunta dito ng
Metro Manila magsasapalaran kasi napakalit ng sweldo, hindi raw enough para buhayin yung pamilya. Walang trabaho. Pagdating dito, nakakuha sila ng trabaho pero inapi naman sila dahil hindi na-implement nung DOLE yung minimum wage no natin, or kung dumating man dito, wala nang trabaho, wala makita, kaya overpopulated na Metro Manila ng mga gusto maghanap ng trabaho. So that has to be studied by you guys, mga experts dito pagdating sa labor. Yes, Diba? Senator Tulfo and Congressman Eli, ang nangyari, ang DOLE nagbigay ng paper, mabigat yung study nila, yung kapal-kapal, rito. Secretary, is there something we can do to align the realities of the cost of living on the ground versus the disparity, the enormous disparity between NCR and the provinces? Wala bang magawa yung DOLE yan? Dahil yun nga, yung National Wage Board, nasa ilalim naman ninyo, kayo naman ang chairman dyan. Hindi ba dapat magkaisa yan at medyo maging makatarungan naman itong mga presyo natin? Is there anything the DOLE can do to address the wide gaps in the minimum wage throughout the country? Madam Chair, we will seriously look into this and try to come up with something na pwede siguro maging align doon sa nakikita natin sa reality on the ground po. Yes, and the National Wage Board, if you could consult more seriously your regions, kasi kayo ang metauhan at may mga regional wage board para maka-feed in. Babagsak at babagsak ito sa data. Sobrang baba. Pag-usapan po natin. Madam Sino Chair, mauna? Yes, boss. Before you let him speak, wala ba tayong na-invite resource person from manufacturing company? Andito sila lahat. Arito. Siguro sa manufacturing companies kasi sa export, wala naman ko narinig na ng API dyan sa mga exporters. Doon sa mga manufacturing company, in fairness, wala ko narinig na mga exporter na ng API kasi malaki naman kinikita ng mga yan. So sinishare nila sa kanilang manggagawa. Doon sa manufacturing, dyan talaga yung talamak na pang-API. Dapat meron tayong ma-invite sa kanila para marinig din natin yung side nila. Let's see. Marami tayong nakumbida, yung mga service industries, the hotel and restaurant, food processors, kasi marami rin reklamo dyan. And also, nag-invite rin tayo sa Federation of Philippine-Chinese, yung PCCI, and perhaps we can call on them later. Solusyon ninyo dyan. Pwede makasingit, Madam Chair? Sa Senator. Yeah, na-recognize ko yung sinasabi kanina ng ating isang resource person na marami nagsisializa na to turn off dahil nabanggit niya yung mataas na sweldo kumpara sa ibang bansa tulad ng Vietnam, kaya doon na-redirect yung mga companies na umalis sa atin. So meron naman sigurong paraan doon kasi hindi lang naman pwede natin gamitin ang reason na yung minimum wage ay tumataas, hindi na competitive kumpara sa ibang bansa. Di ba? Kasi factor in din na natin na it's a fact na yung minimum wage na kinikita ng mga tao dito sa NCR not enough na magbuhay ng maayos, say, a family of 5. Magugutom sila. On the other hand, paano naman kayo mga exporters? So ito yung suggestion ko. Why not makipag-coordinate kayo sa Department of Finance, bigyan kayo ng maayos na tax break. Makipag-coordinate kayo kasi isa yan sa taxation, pwede kayo mabigyan ng break, pwede rin sa mga utilities companies na bigyan kayo ng discount, pwede nyo kausapin, di ba, yung utilities, ano pa ba yung mga mga reasons bakit kayo nata-turn off? Utilities, infra, di ba, yung sa gas, sa power. So, talk to all these agencies or companies or what have you para makakuha kayo ng diskwento na para wag naman natin magalaw, wag natin gamiting dahilan yung minimum wage na kailangan wag na itaas. Kawawa naman yung manggagawa. Gumawa kayo ng paraan doon sa mga utility companies. Sa DOF, bigyan kayo ng tax break. Wag nang natin galawin yung minimum wage. Wag natin gawing dahilan. As it is, minimum wage na nga, gutom na nga, ayaw nyo pantaasan, tumataas yung inflation. Senator, Madam Chair, sorry. Parang mahabang usapin yun. Anybody like to answer? Yes. Madam Chair, pwede makasingit? Yes po. Yeah, kasi sa market, titingnan din natin yung sinasabi yung mababang productivity. Actually, for me, it is not Ang problema, binabaha tayo ng mga imported products from China na napakamura. So bakit pa mag-produce na maraming mga products yung ating mga companies dito? Sayang lang, hindi makapag-compete doon sa mga murang pumapasok na mga produkto galing China at sa iba pang bansa. Yun dapat magkaroon tayo ng balanse. Kung productivity-wise, I think we're producing enough locally para sa needs natin dito. It's just a matter, siguro kasama na dito yung DTI, DOF, Bureau of Customs,
pigilan yung smuggling ng mga cheap imported goods from other countries such as China na hindi pwede makapag-compete yung mga local manufacturers natin dito. Thank you, Madam Chair. Tama rin talagang ang competitive tayo kung ihahambing. Yusek Edilion, you had surefire answer to low productivity. Yes, Madam Chair. Actually, ang kakambal talaga ng if you want to increase productivity, ang kakambal nun is the adoption of technology. Yeah. Pero kapag sinabihan mo na ng adoption of technology, upskilling, di ba? Parati yes, naman yun. ma'am. So kasama na dito, syempre yung capital nila to access the technology. Tapos kasama na rin dito yung mga, the utilities para yung kuryente. Kasi pag halimbawa, pag sinabing, di ba? So yun yung mga mga kakambal na dapat meron din tayong karampatang investments to lower the cost of utilities para mas mapatakbo nila yung Yusek, when you say low productivity, gusto ko lang muna ma-enlighten dito, and I stand corrected kung mali ako. Yung low productivity, ang sinasabi nyo dahil kulang sa technology. Are we talking about productivity of products in terms of for domestic needs o productivity para dun sa export? Kasi kung export, wala naman sigurong problema yung mga exporters natin. They have all the technology they want. Wala naman silang palag. Pero ang gusto ko malaman, productivity in terms of local needs, domestic needs. Do we have short productivity on that issue? Mababa? Ang tinitingnan Like po what? namin, Sa anong klaseng aspect? Anong sa anong products na low ang productivity natin? actually, ang labanan po talaga is on competitiveness yung sinabi nga ni Sen Aimee. Kaya nga po yun nga, sabi niya binabaha tayo ng ibang mga products dito kasi for the same quality, makukuha natin ng mas mura. Yung paggaling sa iba. So yun ang isang kailangan nating parang for the same amount of money, dapat mas marami yung pwede nating mabili sana. So, kahit na marami tayong productivity o tataasan natin ating productivity, taasan natin ating technology, pero kung hindi tayo nagpapa-implement ng tamang wage law natin, yung ating mga manggagawa, produce, kailangan in par with sabihin natin sa ibang bansa, yung productivity na because of technology, etc. Pero kung yung sweldo natin mga gawa, hindi pa rin umaasenso, buhay natin mga gawa, hindi pa rin umaasenso, so what's the use of talking about more productivity? When our mga kagawa na gumagawa ng productivity na gusto nyong ma-implement, palagi para nang naapi at hindi namin meet yung dapat sweldong matatanggap nila. So I think it's more on sa competition. We cannot compete from other countries na binabaha tayo rito. It's not because low ang productivity ng mga manufacturing companies natin. I don't think so. Sumusobra-sobra pa. Umikot ako sa mga manufacturing companies. Tambak-tambak sa bodega nila yung mga produkto na pinag-isipan nila kung paano pa i-dispose of yun, kung kanino nila mga kliyente ibibigay pa yun. Wala. For me, maliban na siguro kung sinasabi mo yung pang-export. Pero kung yung pangangailangan natin dito, mga dilata, pagkain, sobra-sobra tayo sa productivity. Sa kanila, makakaproduce sa ibang bansa. Like 20 pieces, yung Pilipino, 10. Kasi walang gamit. Computer. 19 kopong-kopong yung... Well, then that's the time that has to be studied by the government kung ano pwede maibigay subsidy. Tama. Go ahead, Yusek. Sorry for the interruption. Nadidinig ko yung sabi ni Sen Aimee. Exactly that actually. Na masyadong mahal mag-produce dito sa atin. And therefore, yung minimum wage actually isang portion lang yan, no? Pero yung cost of the utility, cost of production. Sa mga exporting, tama po na actually kaya nga sila nakakapag-export kasi productive sila. Pero that's just a small part of our economy. The bigger part actually for the domestic market, kaya pag pupunta po kayo sa mga groceries, marami na po talagang mga galing sa ibang bansa kasi nga hindi makakompete yung sarili nating industriya. So, Madam Chair, may question ako, quick Yes, question. Sorry to Senator butt in Tulfo. kay Mr. Ortiz. So, how would you explain itong nangyayaring napakaraming manggagawa from different provinces pupunta ng Manila kasi nga mas mataas daw ang sweldo sa Manila kumpara doon at hindi na kaya magbuhay na maayos sa kanilang pamilya?
How would you explain that? Perhaps the same explanation as yung our OFWs go abroad. There is no work there. No, there are works There is there. there is no work. No, I'm sorry. Susupal pa rin kita dyan. Napakaraming mga magagawa galing sa iba't ibang lugar at meron ako mga listahan dyan na nag-resign doon sa probinsya, pupunta na Metro Manila para mas mataas daw ang sweldo nila. Now, ang sinasabi niyo po indirect investments, na-appreciate ko yan. Siyempre, turn off sa mga direct investors dito na yung sahod ay hindi competitive kumpara sa ibang bansa. Pero paano may factor in yung mga bilihin? Diba? Paano yung mga pagkain? Halos parehas lang. Tapos sabi mo traffic. Ma-traffic na rin sa mga ibang probinsya eh. Lahat ng malalaking probinsya, ma-traffic na rin. Tapos yung rental doon, halos kapareho na lang, konting hundreds na, 200, 300 ang diferensya. Halos parehas na rin ang presyo. Saka yung presyo ng gasolina sa province, like we talked before, kanina ni Senator Ivy, mas mahal pa nga yung mga gasolina doon sa probinsya, mas mataas. So itong mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, ang tinatamaan doon, o paano naman sila? Di ba? I agree. Tapos kayo naman dyan sa DTI, mag-monitor naman kayo to make sure na itong mga pagkain sa probinsya na affordables para sa mga maliit nating kababayan. Hindi kayo nagmo-monitor eh. Nagmo-monitor na lang kayo pag may sumbong. Dapat on a regular basis, you do some monitoring to ensure na tama yung mga presyo sa palengke, sa mga grocery stores. Siguraduhin nyo na akmang-akma doon sa mga tao na nakatira sa probinsya na mababa ang sweldo. Sang-ayon po ako dun kasi kung tutuusin, yung traffic sa Cebu, mas malala pa yata kaysa sa Metro Manila. Sa EDSA lang tayo dumadaing. Pero doon sa Cebu, ang lalalala. Pero tignan ninyo, halos 700 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Sa Cebu, 500 pesos. Correct. Ang laki naman ng diferensya, pambira naman. Mas malala, maniwala po kayo. Yung Cebu, nakaka 4 hours ako doon. Pupunta lang ng Karkar. Correct. Talagang napakalupit. At mahal na rin yung mga renta ng properties doon. So wag natin gamitin yung sinasabi mo, Mr. Sergio Ortiz, na yung traffic. So karamihan sa mga malalaking probinsya ngayon, traffic na rin, and yet napakababa yung kanilang minimum wage doon. I agree with you. I just mentioned that because That's that right. was not mentioned earlier. Yes. Those are some of the factors for some places. For some Not places. necessarily for Definitely not Cebu po. It's arguably worse than Manila. Correct. Not only Cebu and other big provinces. Oh, yeah. Mas Mas malala the pa. traffic in Cebu. Yeah. Yes po. So, But may I go now to Yes. the topic of yes, we have 2 other sets of bills, no? So I enjoin you to keep our answer short. Let's focus muna on this regionalization issue. Tapusin muna natin to para we can Yes. move on to the blanket minimum wage increase. Although they're all interconnected naman talaga eh. May dagdag ko pa, Madam Chair. Yes, Senator. Yung mga Tulfo. gamot sa Metro Manila, special sa mga maintenance, kapareho din yung presyo ng mga gamot pagdating sa probinsya. So yung mga mahirap doon, pag may sakit sila, at yung mga mahirap dito, pag may sakit sila, pareho lang yung mga presyo ng gamot sa butika na bibilhin nila. So bakit mas mababa sila samantalang yung presyo ng mga gamot na kailangan nilang bilhin ay kapresyo lang dito sa Metro Manila na mas mataas ang sweldo ng mga minimum wage earner dito. So nakita niyo po yung disparity. Yun po yun eh. no, You have to factor I that agree that there are a lot of but I don't know how they I did it, but I think perhaps we need to go back to the National Wage Board and see exactly how they calculate these amounts. At yung sinabi rin kanina na taon-taon, pambira naman taon-taon may wage increase. Alam Yung sa RTW na banggit, several years ago, I had a friend, Chinese siya, nagmamanufacture siya ng mga damit dito sa Pilipinas. Isa siya sa pinakamalaking manufacturing company at nag-shutdown siya nung dumating yung time na lumakas yung smuggling ng mga RTW, so hindi siya makapag-compete. And I asked him, meron ka bang problema sa productivity? No, wala siyang problema sa productivity. Ang problema sa smuggling nga. So dahil sa corruption, napapayagan yung mga produkto sa China o kung sa mga bansa pumasok dito, hindi siya makapag-compete. Bakit? Kasi nga may mga sweatshop, Madam Chair, sa iba't ibang mga bansa na
sobrang mura yung labor doon, bagsak, kung ano pang ginagawa nila. Kaya pag pumapasok dito, hindi natin napipigilan. So ilan na ang alam ko nag-shutdown ng mga companies na RTW sa atin through the years because they cannot compete. Not because of productivity. They have enough workforce to produce what is necessary para ma-meet yung needs ng requirements ng kanilang company. It's just because kasama din dyan sa Bureau of Customs na mapigilan yung smuggling, na ma-address yun. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. Yes, Mr. Ortiz Luis, please. Just to continue the discussion on the wage board, some reality checks. There are about 52 million in the labor market in the country. And 16% of that is the only one that is affected by what we are doing in the wage board. Pero that's the irony, di ba, Yusek? Kasi yung pinaka high quality designer goods, branded, ditatak, yun ang natira na garment sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag binigyan ng Pilipino ng pagkakataon ng technology, ng upskilling, ang kaya niya, hindi yung ordinaryong mumurahing bilihin, kundi yung high class, branded, designer. Kasi yun ang ginagawa ng Conweb, at yun na lang natira sa Pilipinas. Pero pag hindi mo binigyan ng pagkakataon, sino naman ang makakapagtrabaho ng maayos? Kaya yun ang low productivity. But given a chance, we have all the branded goods noon. Paalis ng paalis yung Ralph Lauren, 'di ba? Yung mga iba't iba, yung mga American goods, 'di ba? Kompleto dito yung Crate and Barrel, lahat 'yan. Kompleto nandito lahat 'yan dati. Paalis na lang ng paalis. Pero sabi nila mismo, the best worker is Filipino. Kaya lang, yun nga, puro low-end ang nauuwian natin ngayon pagkat walang technology, walang upskilling, nagtitipid, buko-buko, ang mahal-mahal ng kuryente, ang mahal ng pamasahe, ang mahal ng tubig. Paano ka naman gagaling niyan? Yun ang issue dyan eh. Kaya nakakaiyak na kung minsan eh. Dahil nakita naman natin the very best came here, they left, they came back kasi yung quality na hinahabol nila narito. I'd like to call on Congressman Eli San Fernando kasi hindi pa nakakapagsalita yung tao samantalang lumakbay mula sa bayan ng Kongreso papuntang Senado. Thank you po, Madam Chair. I share the same frustration po ng ating mga kagalang-galang na senador. Una po, nagpapasalamat tayo sa inyo po, Madam Chair, at sa kumiting ito para pag-usapan ng isang napaka-importante at napapanahon na topic patungkol sa pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag natin. Just for the record po, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, I represent Kamanggagawa Party List. I do not represent the views of the entire House and the committee that I belong to, the Committee on Labor. Firstly, we support Senate Bills 111 and 373, yung National Minimum Wage Bill, authored primarily by Senator Amy Marcos. And similar bills in the House have been already filed, such as House Bills 55 and 94. Likewise, we support po the legislated wage increase of 200 pesos. In the House, there are several bills already filed. Among these are the bills filed by Deputy Speaker Raymond Mendoza of TUCP Party List, and House Labor Committee Chair Jolo Revilla. And allow me, Madam Chair, to just present, para mabilis po tayo, yung main reasons as to why we support itong pagbubuwag ng provincial rate. Madam Chair, and to our distinguished colleagues, it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, GDP, real GDP, and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much.
What we are asking is the just share in the fruits of production, makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. Pangalawa, Madam Chair, ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang National Minimum Wage ay dahil malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila, sa Las Piñas, ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka, mula sa Las Piñas, 695. Pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Cainta, Rizal. Pasig at Cainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yon. Yes po. Meron din ho halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan. Tatawid lang ho ako ng daanan. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa. Mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalokohan yung kasalukuyang iskema kung paano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensan ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso, samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa? Wala hong lohika ang pagtatakda ng sahod, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Kanina po, Madam Chair, binanggit na kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa sahod ng mga manggagawa ay dahil doon po sa tinatawag na cost of living. At maganda po na inamin po kanina ng ating mga kasamahan dito na walang uniform na pagtatakda ng cost of living. Pero Madam Chair, pasimplihin na lang po natin ang usapan. Pwede po ba nating sabihin sa harap halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Caviteño, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Can we really say that? Hinahamon po natin ang ating mga kasama dito na kung kaya nilang sabihin yan dun sa mga manggagawa and on the record, sabihin po nila. Dahil iisa lang po ang babanggitin ng mga manggagawa sa probinsya at sa Metro Manila. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ang kinakain namin sa probinsya. Ang pangangailangan nyo sa Metro Manila ay parehas din ang pangangailangan namin sa probinsya. Kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation cost. Dahil kalakhan po ng ating mga produkto ay ini-import, binabagsak dito sa Metro Manila, dadalhin sa mga probinsya, meron ho na dagdag na transportation cost. Ito pong ating final na batas, panukalang batas sa House Bill 94, Madam Chair, ay meron pong 5-year transition upang i-address po itong pangamba ng ating mga negosyante na magkaroon ng shock sa ating merkado. Ito rin po ay tatambalan ng isa pang bill, yung Industrial Wage Fixing Mechanism. Instead of regionalized wage fixing mechanism, ang atin pong pinapanukala ay industry-wide wage fixing mechanism. To end, Madam Chair, there is something fundamentally wrong when employers view their workers as just cost in their accounting books. Pag tinitignan lang ho ang mga manggagawa bilang cost sa kanilang mga accounting books, maling-mali ho yun, Madam Chair. Kasi madali nilang tanggalin yung mga manggagawa dahil nga cost lang sa accounting books ng mga
ng mga employer. Ang amin pong sinasabi, tignan ang mga manggagawa bilang partners for development. Hindi bilang pabigat sa kanilang mga kumpanya na madali nilang sabihan na dahil tumataas ang presyo ng kung ano-ano mga bagay, tatanggalin namin kayo. Tignan ang mga manggagawa bilang pangunahing salik kung bakit tumatakbo ang mga kumpanya, ang mga pabrika. And that is why, Madam Chair, we support your bill and rest assured this representation will push for the passage of that bill in the lower house. Yeah. Paano mo naman sasabihin na iba yung kakayahan? Nung employer. Tulay nga lang ang diferensya, di ba? Saka iskinita, poste. Yeah, So yeah. ano yung kakayahan na pinagsasabi niyo po? Yung employers mismo. Kasi nga may You're bargaining listening yan but you're not hearing us. Iskinita na nga lang diferensya. Pag Yeah. pumunta ka sa isang iskinita, mas mababa ng 300 pesos yung workers doon kumpara dito na mas mataas. Yeah. And actually nga po, So kaya anong pinagkaiba ng yeah, employees po yung kaya nga po nangyari logistics din. nila, Let's say, in the case of Marikina versus Cainta, kaya dumami ang manufacturing in Cainta. Tapos nagpuntahan yung mga services sa Marikina. Halos wala ka ng manufacturing sa Marikina, nandun sila sa Cainta. Kaya sila pupunta doon sa isa na sabi nga kanina Kasi ito yung labor intensive eh. pupunta sila doon dahil alam nila mas mura itong mga kumpanyang ito. So kahit na tulay lang ang pagitan, doon sila Yeah. magpapatay ng mga factory na mas mura. Pero kung alisin mo yun, gawin mo na national, edi pantay-pantay, wala nang lamangan. Siguro nga kung, let's say, Mega Manila ang pag-uusapan, wala nga na yan. Parang, Yung halos Greater pare-pareho. Manila, Yung Greater Greater Manila. Manila, dapat iba ang rulings dyan. Yes. Pati oo. sa Regional Wage Board, dapat Oo. i-overhaul na yan kasi hindi na talaga tama. Isa pa yung mabilis ng ano po, ito sa Dolly address ko, yung sa Pakyawan system, naintindihan ko yon yung piece rate system, especially sa mga exporters. Pero naman, i-monitor po ninyo kasi wala kayong ginagawang time in motion studies bago nyo aprubahan yung piece rate sa isang lugar sa mga manufacturing companies. In fact, sa buong Pilipinas, 36 ang naaprubahan na magkaroon ng time in motion. Pero base po sa listahan ko, more than 36, yung iba, umabot pa ta hundreds, na wala namang permit na magsagawa ng piece rate, pero nakakalusot at hindi po namomonitor ng DOLE. Madam Chair, Secretary, please. Ay, sorry. engaged sa ganong sistema, dapat po may approved time and motion study. So we will welcome po yung additional listing na nabanggit po ninyo na wala pong time and motion study pero yung sistema po nila ay hindi naman tumutugon doon sa kanilang ginagawa. At saka dapat, kung nag-inspection kayo, siguraduhin nyo na hindi nag-piece rate yung mga company na hindi naman nabigyan ng permiso na mag-piece rate. Maraming ganun sa Valenzuela, sa Kamanaba, Mr. Secretary. Make sure next time, wala na akong masagasaan na ganun. Dahil kapag na-inspect ako random at nalaman ko na meron pa rin ganun katiwalian, away tayo. Okay, sir? Thank you, sir.